buksan niyo yung mga Bible sa 1 Peter 1:1-2. So, habang binubuksan niya, tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa lugar na ito. Na ipinrovide niyo sa amin na hindi kami kakalat-kalat, Panginoon. At meron pa rin kaming lugar, Panginoon, na nagtitipon-tipon upang pag-aralan ka, purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, na nandito kami. At salamat, Panginoon, sa wisdom and understanding na ibinigay niyo na, Panginoon, sa bawat isa. And I pray, Panginoon, na ilagay mo sa puso ng lahat ng narito, Panginoon, yung question. Yung bigyan mo ng tanong, Panginoon, yung puso ng bawat isa rito, Panginoon. Patungkol, Panginoon, sa kanilang eternal security. I pray, Panginoon, na ikaw yung mamagitan, ikaw, Panginoon, yung paalala sa akin sa lahat ng ating mga pinag-usapan. At ikaw, Panginoon, yung magturo, Panginoon. Hindi ako. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan habang ikaw ang namin pinag-uusapan at pinag-aaralan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Sige, palakaman niyo ng malakas naman. Babasahin ko na ng 1 Peter 1:1-2. Sabi dito, Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Yan lang ang pag-uusapan natin. Ang sabi ko dito, grace and peace be yours in abundance. Hindi lagi nakakalimot si Peter at si Paul when it comes to blessing us with God's grace and peace. Isa sa mga hindi nabibili ng pera sa mundong ito, kapayapaan. So every time na mababasa natin sa Bible, peace be with you, alalahanin natin itong bagay na to. Hindi natin nabibili ang kapayapaan. Akala nyo, magiging secure ka kapag ka dumami yung pera mo. Many people who are very rich, pinapalibutan nila ang sarili nila ng mga security. Pinataasan ang mga bakod. May gwardiya sa gate to protect their riches and to protect themselves. So, imagine niyo kung mahimbing ang tulog nyo kagabi, dahil nyo pa yung pinakamayaman sa mundo ito. Sapagkat hindi natin kailangan ng gwardiya para payapa tayong makatulog. So yan yun. Inuna ko na yung sa huli. Pero ang ating pag-uusapan, sayang na hindi nyo makikita. Kasi mayroon akong mapa dito. So, when it comes to Asia, pag nabasa nyo yung Asia sa Bible, anong na-imagine natin? Nandidistra kayo kay Kuya Christian. Dito. Pagka sinabing Asia, ano naiisip natin lahat? Philippines. Actually, pag nakita natin ko, yung maayos lang natin mamaya, yung Asia yung tinutukoy doon is nasa area pa rin ng Turkey. Kasi yung lahat ng binanggit dito, lahat nasa bansang Turkey, ngayong current map natin. So, ibig sabihin, yung tinutukoy ng Asia dito, hindi yung tayo, yung Southeast Asia. Tayo ay Southeast Asia. So, yung Asia na yun, nandun pa rin sa nandun pa rin. So, nandun lang tumatakbo yung mini-minister na churches ni Paul at saka ni Peter. So, si Peter, hindi lang si Paul yung nag-minister sa iba-ibang churches, si Peter din. So, eto ngayon, dahil because of persecution, mapalad tayo, no? Wala. Kaya ang sabi doon sa dulo ng verse 2 is grace and peace be abundant para sa ating lahat. Hindi natin masyadong na-appreciate ngayon kasi we are at peace. Walang nagsasabi na huwag kayo magtipon-tipon. O ano kaya, walang humuhuli sa atin para ipakain tayo sa Diyon. Pero during their time, pinipersecute yung mga Christians.
Hindi sila sinasama sa business. Ayun, yan na pala. Ganyan lang. Ganito rin lang ako. O yan. Nakita niyo yung Asia? Ayun yung Asia. Tapos, sabibigyan ko. Ito yung Cappadocia, Bithynia, Pontus, ito yung Galatia. Sa baba nito, kita sana gaganon ko. Andito yung Jerusalem. So ito yung Israel. Andito tayo sa mapa ng buong napaniwala ko yung sarili ko na bababa. So ito yung mga simbahan, no? Tapos ito yung mga tinukoy ni Peter. Hindi yung tayo. Tayo nandito pa tayo banda. Pilipinas, Southeast Asia tayo. Ito yung Asia na tinutukoy. So, hindi po tayo yung tinutukoy na Asia. Every time na mababasa natin sa New Testament, yung Asia. Bakit kinakailangan natin pag-aralan itong kinulayan ko, God's elect? Pagka sa Tagalog, elect, pinili. Chosen. Yung chosen tsaka elect, similar. So, isa-isahin natin. To God's elect, ibig sabihin, ang tinutukoy na, pinatutukuyan, ang hearers o yung recipient ng letter, yung mga mananampalataya. Mga mananampalataya. So, throughout the provinces, ayun na yung sinabi, who have been chosen according, ito yung critical dito. Tayo ay mga pinili. Iniisip natin, nung inaccept mo si Jesus Christ, ikaw yung pumili kay Jesus Christ. Amen? Yun ang nasa isip natin. Magsabi tayo totoo. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, doon pa lang sa word na pagtanggap, ang feeling natin, tayo yung nauna. Yes. Kasi inalo ka. Inalo ka ng coffee. Tapos tinanggap mo. Ikaw yung kumilos, di ba? Ikaw yung gumawa. Okay? Parang chicken and egg yan. Naturally, we are all dead sa sin, di ba? So yung patay, ito yung illustration dyan. Yung isang patay, mayroon ba kayo nakitang patay na pinakain yung sarili? Uminom ng tubig, di ba? Ang mga patay, nakalibing na, wala na silang pwedeng gawin. Maski nga, actually, mayroon akong tsahin na namatay, tapos may kamag-anak sila sama na, Kuya Fred, namatay din. Isang 81 years old, isang yung kamag-anak niya is 33. Bata, no? Every time na bata yung namamatay, parang nangihinayang tayo. Pero, hindi tayo makapagsasabi nun kung ganap na yung oras na nilagi niya rito. Kasi bago pa tayo ipanganak, nakadetermine na yung kamatayan natin. Yung time natin. Pwedeng sabihin ng iba, ba't pa tayo nagpe-pray na maging healthy, umaba yung buhay? Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Diba? Na-extend ba yung buhay natin? O may sample sa Bible? Si Haring Hezekiah tayo, di ba? In-extend ng 15 years. Nakita na ba ng Panginoon yung mangyayari na yon? According dito, according to His foreknowledge. So, ibig sabihin, bago niya likhain ang Diyos, no? Bago niya likhain yung lahat, yung stars, yung heaven, yung earth, yung sun, yung moon, lahat, bago niya nilikha, alam niya na yung start, alam niya na rin yung end. So, kinakailangan natin gamitan ng pananampalataya, gamitan natin ng trust, tiwala, na yun ang katauhan ng Diyos. Kinakailangan ba ng Diyos na lumikha ng tao? Ay, kinakailangan niyang lumikha. Naniniwala tayo sa Trinity. At ito ay in loving relationship sa tatlong persona ng Diyos. Ang anak, mahal ang ama. Ang ama, mahal ang anak. Ganon din ang banal na spirito. Ganon ang relationship nila. So, sabihin natin na contented sila naman. And they are happy.
So, hindi kailangan ng Diyos na i-create tayo para ma-complete sila. Because God is already complete. He is perfect. Hindi niya kailangan. Pero sabi sa Bible, dahil sa kanyang pag-ibig, imagine mo, hindi natin maintindihan yon na hindi pa tayo nilikha. Mahal na tayo ng Panginoon. So, sa bagay na yon, kinakailangan nating i-harmonize. Ang tagal ng harmonize. Pag sinabing harmony, lahat ay nagaganap ng walang kontrahan. Harmony. Harmonious, di ba? Harmony. So kung i-harmonize natin yung lahat ng pag-aaralan natin ngayon, mayroong mga bagay na hindi natin maintindihan. Lahat ba ng bagay na intindihan mo? Personally, yung tinuturo sa school, 100% naintindihan yung mga kabataan. Hindi, di ba? Marami tayong nalalampasan, lalo kung hindi natin babasahin at hahayaan lang natin na yung ating pandinig yung gagamitin natin. Tapos tayo ay mag-iisip. Marami tayong malalampasan. Kaya ini-encourage pa rin ng church natin na bukod sa pakikinig, remember yung faith comes by hearing and hearing the Word of God. Maaari natin i-interpret doon na yung first hearing is you heard it. And tingnan nyo, kapag ka nagbabasa kayo, you hear the words that you read. Diba? So that's another way of hearing. Pero when you read, mas marami tayong naiintindihan. Mas marami tayong meron tayong hindi nalilive out once we read. So ganun ang kinakailangan. You hear the Word of God every Sunday and every Wednesday. Kung ma-attend tayo ng prayer meeting. And then, on our own time, in our own devotion, magbabasa tayo ng Bible pa rin. So yun yung logic kung bakit pinupush ko ang lahat na magbasa ng Bible. Kasi hindi lahat may tuturo sa atin ng inyong pastor. Kaya kailangan natin yung banal na spirito para tuturo sa atin. Ang tuloy na agad tayo, no? Kasi late tayo nag-start. Teka lang. May babasahin muna ako sa inyo. Bago yan. Bago tayo magsimula. Bago ko i-discuss yung mas mahirap. Tandaan natin, the secret things belong to the Lord. Hindi nyo mabasa, no? So pakinggan nyo na lang. Yung malapit, mababasa, yung malayo, hindi. Deuteronomy 29:29, ang sabi dito, the secret things belong to the Lord our God. But the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Mayroong mga mysteries na i-reveal sa atin. Sabi sa Bible, i-reveal yung mystery. But not all mysteries i-reveal sa atin. Katulad ng tinanong ko kanina sa ating lahat ba ng naririnig mo at nababasa mo ay naiintindihan mo? Ang sagot ng lahat, hindi. Ibig sabihin, we have limitations. Itong utak na to may limitations. Alam ng Diyos yun kasi siya ang creator natin. So, ang gagawin ng Panginoon, yung kaya nating maintindihan, i-reveal niya sa atin. Mayroong mga bagay na hindi niya ibibigay sa atin, i-keep niya as His own, sapagkat hindi natin kayang maintindihan. Ganon tayo kamahal ng Panginoon, naiintindihan niya tayo. We have limitations. Ang problema sa tao, masyadong mataas ang pride. Pag hindi maintindihan yung nasa Bible, sinasabi kagad, may contradictions, may mali. Okay? Yun kagad yung go-to ng pagkatao natin. Which is very wrong. Huwag tayong maging mayabang agad na kaya nating maintindihan. So, walang sinabi ang Panginoon sa Bible na tayo ay dapat magmataas. Pag mamataas, yung isipin natin na kaya nating intindihin lahat ng ibabato sa atin ng tao at ng Diyos. So dahil sa limitasyon yun, ayaw naman ng Panginoon na pababahin natin ang tingin natin sa ating sarili. Kinakailangan lang na maging kontento tayo sa ibinigay sa atin at i-appreciate natin yun. Okay? So, i-level muna natin yung playing ground bago natin pag-isipan na ano nga ba yung napapaloob dito sa pagiging elected at saka predetermined. Ibig sabihin ng elected at predetermined,
hindi ka pa sinisilang, wala ka pang ginagawang kasalanan, wala ka pang naiisip na kasamaan, pinili ka na ng Diyos. So, anong mangyayari doon? Dumadami yung mga tanong natin. Kapag ka ganun yung pinagdiinan natin, iisipin ng lahat, marami ang mag-iisip sa atin. So, dahil ako ay pre-elected na wala pa akong ginagawang masama, paano naman yung gumawa ng masama na mapupunta at hindi pumili sa Panginoong Yesus? Hindi niya pinili. Bawa yung ibang mga religion. They refuse to believe that Jesus is God. They refuse to believe na mayroong Diyos. They refuse to believe na ang karakter ng Diyos, ang personality ng persons within the Godhead is tatlo. So, nire-refute nila lahat doon. Nilalabanan nila yung katuruan na yun na itinuturo ng Biblia. So, paano ngayon yung mga hindi naniniwala na mapupunta sa hell? Yun yung isa sa mga maraming tanong, di ba? Mamaya may mga similar questions ako para mas maintindihan natin. So, ayon dito, according to, we are chosen, ang sabi, ano yung criteria? According to the foreknowledge of God the Father. The foreknowledge. Nakita niyo na. So yung mga Armenians, kumikiling na, nakita ng Panginoon na in this very moment, na sinyaran ka ni Kuya Lawrence, ay tatanggapin mo si Kristo. Yun yung pinangahawakan nila. Kasi foreknowledge na. Yun yung pag-intindi ng tao. Okay? Pumupunta na naman tayo dun sa state ng arrogance na nilalagay natin yung situation na ganun ang ginawa ng Diyos kasi ganun tayong magbigay ng criteria. Halimbawa, yung crush mo, gandang-ganda ka doon. Kaya ina-accept mo siya. Diba? Yun yung criteria mo. Binibigyan natin ng criteria ang Diyos ayon sa foreknowledge ng Word. Ibig sabihin ng foreknowledge is sa Tagalog, paunang. Ibig sabihin na ito, even before the creation, alam niya na lahat. Makikita natin yung sovereignty, yung kapangyarihan ng Diyos, yung foreknowledge niya. Alam niya na agad. Okay? So, foreknowledge of God, through the sanctifying work of the Spirit, ang pagpapabanal ng banal na Spirito. Pagpapabanal is yung sanctifying na word. O sino rito ang makapagsasabi na siya ay banal? Walang, because you are humble enough to say that you are not, because alam natin na we are all sinners. And we continue to sin from time to time. Pero maaaring sinasadya o hindi sinasadya natin. Diba? Deliberate, maaaring sometimes intentional dahil ayaw natin isuko sa Panginoon yung mga minamahal pa nating katauhan natin. Pero ang sabi, ang sanctifying ng Holy Spirit is pinapabanal tayo up to the point na ang goal ng pagpapabanal ng banal na Espiritu ay maging katulad tayo ng Panginoong Yesus. Okay? Pinapabanal tayo. Maating ba natin yon? Maating? Yung pagiging banal? Perfect? Hindi, di ba? Ayaw yung sumagot, no? Kasi baka sa Jerry Tricky, magtanong pang pastor. Susubal pa rin ako nito eh. Hindi. Alam ko na hindi natin kayang sabihin na ikaw ay banal ngayon at perfect. Dahil ang isang mananampalataya, na tunay na mananampalataya ng Panginoon, alam niya lagi na siya ay makasalanan. At ang tanging paglakad lang natin ay dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus. Without Jesus Christ, no one can go back to the Father. Walang makakabalik without dun sa ginawang sacrifice ni Jesus Christ. At kung hindi mo kikilalanin yung ginawa ng Panginoong Jesus, at kukunin yon at tatanggapin para sa iyo, ito yung ginawa mo nung sinabi mong, Lord, ikaw, Panginoong Jesus, ikaw na yung Lord ng buhay ko. Ikaw ang aking Savior. Ikaw ang aking dahilan kung ba't ako makakabalik sa lugar ng Father God. Dahil kung hindi mo gagawin yun, kung ngayon iniisip mo pa rin, may points yung kabutihan ko. May points yung pagsiservisyo ko sa Panginoon. May points yun. Merong points to.
Pero hindi yun yung reason kung ba't ka masisave. May points yun dahil madadagdagan yung corona mo. Ang general na corona ng lahat ng mananampalataya ay crown of life. Crown of life. Ako, personally, ang stand ko, I don't think gusto kong pangarapin pa yung other crowns. Pero kung magkakaroon ako ng other crowns, bukod pa dun sa crown of life, thank you. Pero, okay ako dun sa crown of life. Nagpapasalamat na ako sa Panginoon dahil ini-expect ko na magkakaroon ako ng crown of life pagharap ko sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. Anong para daw? Bakit tayo pinili ng Panginoon? Bago pa gawin yung buong sanlibutan, sabi dito, to be obedient to Jesus Christ. Dito sa phrase na to, pinakikita yung eternal character ni Jesus Christ. Kasi, bago palikhain ng lahat, interconnected na tayo ay nilikha para sumunod kay Jesucristo. Kailan ba pinanganak si Jesucristo? Mayroong mga tao na unang pinanganak kay Jesucristo. Pero, itong declaration na to, pinakikita na eternal si Jesus Christ. Eternal. Because He is the Word of God. During creation, He is the Word. Yung power is the Holy Spirit. Ang nagwika ang Ama. Let us create man. Let there be light. Yung pagwika na yun si Jesus Christ yun. Hanggang itong hindi maintindihan ng hindi mananampalataya. Hindi daw pwedeng maging tao ng Diyos. Hindi daw pwedeng mag-manifest. Ano hindi pwedeng mag-manifest? Ang Diyos nag-manifest sa fire. Yes or no? Nagpakita kay Moses, burning bush. Magsiga nga kayo, tingnan nyo kung pag kinausap nyo kung sasagot. Diba hindi? Pero, pag ninais ng Panginoon na mag-manifest siya through the fire, is it impossible for the Creator to talk to you through the fire? Hindi impossible. Can He manifest sa cloud, sa wind? Ngayon, sa panahon natin, can God speak to us through earthquake? Yes, He can. Kasi may natututunan tayo. Diba? That there are things that we cannot control. Like yung weather, at saka yung mga phenomena na ganyan. But God speaks to that. So, paano magiging imposible na sabihin ng Father God na magkatawang tao ka, anak? Kasi it's time for you to save humanity. To save humanity from their own destruction. Diba? So, binanggit dito, sprinkled with His blood. Yung reference niyan is in the Old Testament na yung mga pinapabanal, kukuhanan ng dugo yung high priest at kukuha doon, bibisikan yung inaano eh. So, nung inanoin ni Moses yung kuya niya, si Aaron, binisikan. Nung inanoin yung mga anak, binisikan din. So, yun yung pagpapabana, yung anointing. So, tayo ganun din. Anointed by His blood. So, punta na tayo ngayon dito sa babasahin ko yung Ephesians 1-3. 1:3 to 11. So, sundan nyo na lang. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Spiritual blessing. So, yun yung ginran sa atin. Sino daw? God the Father, Father of our Lord Jesus Christ. For He chose, ito na yung mga critical word. He chose us. He chose us in Him. So gusto ko yung word na in Him.
Before the creation of the world. So, bago pa rin ilikha, Ephesians 2 pinabasa natin, hindi to 1 Peter, ha? Sino ang author ng Ephesians? Sino yung pinag-aaralan natin ngayon? Sino yung author? Siyempre si Peter, 1 Peter. Diba? So nakita niyo, no? Narinig niyo kanina, pero pag tinanong ko, yung split second na si Mark. So makikita natin kung paano ka imperfect yung hearing natin at saka yung understanding. Hindi synchronized agad-agad. So kinakailangan natin talaga magbasa literally ng Bible. Even before the creation of the world, to be holy, hindi pa. Tayo pinapanganak, hindi pa nakikreate. Ang purpose na agad is to be holy and blameless in His sight. In love, dahil daw sa pag-ibig, He predestined us for adoption. We are not true sons and daughters, but we inherited something dun sa totoong anak. Sino ang totoong anak? Tanging totoong anak lang ang Panginoong Hesus. Nung Old Testament, ang makakapag-claim lang na chosen people ay ang Israel. Other than Israel, walang makakapag-claim na they are chosen by God. So ano na agad ang tumatakbo sa isip natin? Uy, unfair si Lord. Yung maruming nature natin, nagsasabi agad, unfair pala si Lord. So kung tayo ay hindi naririto ngayon, nag-aaral ng salita, and we claim to be those pre-elected and predetermined by the Lord, outsider, ang sasabihin mo, unfair, di ba? Kasi katulad din natin silang makasalanan. At sila katulad din natin. So there's no difference. Ang pagkakaiba lang, pinili ka. So anong nararamdaman mo ngayon once na pinili ka? Na hindi mo alam kung bakit ka pinili. Dapat ka maging may gratitude. O ba't galing? Kung tunay na may gratitude ka, dapat excited ka rin makaliig ang Panginoon Jesus, di ba? O paano mo i-encounter ang Panginoon? Through His Word. Kaya pala hindi ako dumadating ng maaga kasi yung Word lang ang gusto ko. Pagka-service. Pagkakantahan, hayaan mo na yan sa music team. Tama ba yung ganong attitude? Does that show gratitude sa ginawa ng Panginoon? You cannot even sing a love song to the Lord. Diba? We come. May napanood ako nung kailan lang. This week. Actually, hindi niya kinikriticize si Paul Washer. Dinidescribe niya si Paul Washer as the new Jeremiah. Weeping prophet. Ang current Jeremiah daw natin is si Paul Washer. Kasi intense niyang Sinasabi niya, nung one time sinabi niya, you shouldn't be this, you shouldn't be that. Ganyan. Palakpakan yung mga tao. Ano yung sabi niya? Why are you clapping? I am talking about you. Christians, I am talking about you, not someone else. So, every time na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, do not think na ang pinag-uusapan natin are people outside. God is still sanctifying us. God is correcting yung mga maling way ng pag-iisip natin. Pero ang plano ng Panginoon is for us to be blameless in His sight. How can that be? He predestined us for adoption to sonship to Jesus Christ in accordance, ito na yun, in accordance with His pleasure and His will. Tanong ako sa inyo, sa ating lahat, nung tinanggap natin ang Panginoon, nawala ba ang free will mo o hawak-hawak mo pa rin? He said, ding, 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 ding. Ano sagot? Hawak mo pa rin, di ba? Sinuko mo yung free will mo, hindi. Ang sinuko mo lang yung kasalanan mo. Lord, inaamin ko ang aking kasalanan. Sinusuko na ang aking kailangan. Dinigyan ko na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Pero nasan yung free will? Hawak ko pa rin sa likod. Andito sa ilo. Ayaw ibigay.
Lahat tayo ganun. Hindi natin isinusuko lahat. Pero dapat isinuko, di ba? No, meron na lalangin dito, ikaw na ang driver ng buhay ko. Taas ang kamay nung may nanalangin na gano'n ang pagkakapanalangin nila nung tumanggap sa Panginoon. Hawak mo na ang manibela ng buhay ko. Ikaw lang ang magdadrive. Pero paglampas natin sa kanto, ibalik mo. Diba? Every time na magdi-decide ka, inaagaw namin sa Panginoon yung manibela. Ligo tayo, ayoko dyan, Lord, ayoko dyan. Paano ko? Mahirap pag angkas ka, motor pala yung kami. Kasi nasa likod, nakikilamang yung kamay ng Panginoon. Semplang ka nun, eh. Kaya tayo sumisemplang sa buhay natin. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure. Paano yung pleasure ng Panginoon? Paano yung pleasure ng Panginoon? Sino dito nakakapag-determine na natutuwa ang Panginoon sa'yo? Pleasure. Natutuwa. Pleasure. Peace. How do we please God? Kasi yung pleasure comes from the word please. Di ba? To please somebody. Pagka nandiligaw, madali. Ini-please mo yung ligawan. Pag boyfriend mo na, ini-please mo rin siya. Kasi nagsabihan na kayo ng I love you. Nalulugod siya. Lalo sa mag-asawa, di ba? Ganun din. So, paano natin masasabi na nag-please natin ang Panginoon? So, ang question dito, huwag na isagot. Gaano ang evaluate natin ang ating mga sarili ngayon. Gaano ang persento, from 1 to 10, sa palagay mo? Gaano ka please ang Panginoon sa buhay mo ngayon? At saka paano ba natin napiplease ang Panginoon? So, napiplease natin ang Panginoon, sabi sa Bible, but it is impossible to please God. Wala pa rin sumusunod. Without kaya wala si Pete na eh. It is impossible. So, huwag nating i-dilute yung word na impossible. Walang nakakapagpasaya sa Panginoon kung hindi tayo maniniwala na siya ay totoo at ilalagay natin ang pananampalataya sa Kanya. Hindi mo mabibigay. Maski anong buti ng isang tao, maski i-sacrifice niya pa yung buhay niya, maski i-sacrifice niya pa yung yaman niya, maski milyon-milyong tao ang pinakain niya dahil nagugutom. Mabibigyan ka ng approval ng Panginoon, pero that doesn't mean na nalulugod siya sa'yo. Yun yung word ng Tagalog no? Kinalulugdan. Pleasure. Ano yung will ng Panginoon? Ano yung will ng Panginoon? So, pumunta tayo dito ngayon sa ang sabi ko dito, for knowledge cannot be just ignored because of this verse. Kasi yung kanina, pagka ini-intensify mo yung election and predetermination, ang counter na sinasabi ng mga Armenians is yung Romans 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined. So dahil, ito yung sinasabi niya, for those He foreknew, He also predestined. Ito, ginagamit naman ng mga Armenians, inaarmas nila na yung foreknowledge, ang kadahilanan kung bakit ka predestined. Itong word na to, ito yung pagkaka-construct nito. Dahil sa foreknowledge ng Panginoon, He also predestined you. Mali ba to? Tama. Depende yun sa nararamdaman natin. Kung ikaw ay mas Calvinist, o Armenian, ibig sabihin, naniniwala ka na solid ka na lahat ng ginagawa natin doesn't count, which is true.
At ang may count lang is yung nais ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng kansilahin yung word na foreknowledge. Nakita ng Panginoon. Ngayon, kung ano yung criteria, kung ano yung nakita ng Panginoon, hindi niya sinabi. Remember, ang kanina, binasa natin sa Deuteronomy 29:29, hindi lahat ng kaalaman iginawad sa atin. So, ito yung mga bagay na ilalagay natin sa folder na you have to trust folder. You have to believe. Pag sinabi ng Panginoon na talon, tatalon ka, di ba? Mayroong illustration before. Umaakyat sila, mga mountain climbers. Kaso, maulap na, ibig sabihin foggy, malamig, madilim. E de, umaakyat sila, kaso, ang sabi ng Panginoon, bitawan mo yung rope. Bitawan mo yung rope. Ang nasa isip niya, napakataas ko. Na malapit na ako sa summit ng bundok. Pag tinitawan ko to, sure na patay ako. So, hindi niya binitawan. Pero may naririnig siyang salita ng at ang Diyos yung nangungusap sa kanya, kung sa climate na to. Bitawan mo, anak. Pero, magtiwala ka sa amin. Sure, malalaglag ako. Sure na tepo ako. Sige, hindi ayaw mo. Eto na, lumiwanag na. Nagpananghali na. Nawala na yung fog. Nakita niya, malapit na palang sumayag yung paa niya doon sa ledge. Gusto lang ng Panginoon na mapahinga yung braso niya dahil wala namang sense na mag-climb siya dahil hindi nga niya nakikita yung Pero ang sabi ng Panginoon, bumitaw kayo pala, konting bagsak lang ang mangyayari sa kanya, nakatayo na siya. Kaso dahil hindi natin nakikita, ito yung folder ng foreknowledge. Na pag sinabi ng Panginoon na pinili kita, wala ka pang ginagawang mabuti at masama, pinili na kita. Tanging pwede mo lang sabihin, Lord, salamat. Napakapalad ko. Maraming Kristiyanong ayaw gamitin ang word na ito. Napakaswerte ko. Kaya wala kang maririnig ng Kristiyano na gumagamit ng swerte ko naman. Dahil parang suntok sa buwan yung swerte. Di ba? 50-50. Pagka sinabi mong swerte. Kaya ang lagi nating maririnig sa mga Kristiyano is napakapalad mo. Pero parang isa lang yun. So, hindi natin, because of Romans 8:29, hindi natin pwedeng ignore yung foreknowledge over predestined and pre-elected and chosen. Yung mga criteria ng Panginoon. So, ito yung comparison ka ng dalawang nagtatalong doctrine. Pag sinabing doctrine, yung mga salita nila ay hinango bali sa pagkakaintindi nila. Hindi ito mga galing sa verses sa Bible. So yung once saved, always saved is not a verse in the Bible. Okay? Hinawin natin yan. Kung naniniwala ka na you cannot lose your salvation, ito ay mga series ng mga verses na nagtuturo sa atin na we cannot lose our salvation. Okay? So, ang emphasis ng mga Armenians ay sa foreknowledge. Ito yung emphasis nila. Ito yun. Ang emphasis naman ng Calvinist is yung will at pleasure ng Panginoon. Yun yung kung bakit tayo pre-elected. Nakita niyo yung So, palagay niyo sino ang nag-devise na magtalo yung Armenian at saka yung Calvinist? Sino sa palagay niyo ang may author ng pagtatalo nila? Devil, di ba? Kasi pinagtatalunan ng both sides, both Christian, ay salita ng Diyos. Nagtatalo sila, maabot ko minsan dati, dumating pa sa patayan. Kaya ang MPCA, nag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo kasali sa walang kabuluhang away. Walang kabuluhan. Again, foreknowledge, free will ng ang will ng Panginoon at saka yung pleasure ay ang mga sangkap kung bakit tayo pinili ng Diyos.
Walang X. Sabay-sabay silang nagaganap. Kinakailangan natin ilagay yung pananampalataya natin at tiwala sa Panginoon na yun yung criteria niya. Okay? Sa Armenian, our free will plays a big part. Kaya daw tayo pinili sapagkat nakita ng Panginoon na pipiliin natin siya in the future. Hindi by works yun. No free will to choose yung sa Armenian. We can do salvation ayon sa Armenians. Ang sabi naman ng Calvinist, you are once saved, always saved. Merong mga kapintasan, parehas. Kapag we can lose our salvation, tinatanggalan natin ng sovereignty ng Diyos. Ng kapangyarihan, binabawasan natin. At sa once saved, always saved, ang nagtuturo naman ito is, isang beses ka lang mananalangin sa Panginoon, tinanggap mo. Tapos you can do lahat na ng pwede mong gawin. Kasi malaya ka na sa ng kasalanan, consequence ng kasalanan. So marami nagtuturo nito na maski magkasala ka, ang sabi nila, nakita na ng Panginoon na magkakasala ka, kaya alam niya na patatawarin na doon. Pero hindi tayo nabubuhay ayon sa definition ng sanctificating works ng Banal na Espiritu, which is taliwas sa tunay na mananampalataya. Nagets nyo lahat? O masyadong maganda sa tenga, pero hindi natin yan. Ulit, sinasanctify tayo, pinapabanal tayo ng Panginoon. Yun yung works ng Holy Spirit. Okay? So kapag hindi ayon sa pagpapabanal, yung klase ng pamumuhay natin, sugarol, babaidor, diba? Manduloko, yun pa rin yung buhay mo. Hindi yun ayon sa gusto ng Panginoon, di ba? Ang gusto ng Panginoon, di ba? Ano ang sabi ng Panginoon din sa dating verse natin? If you want to be my disciple, deny yourself. Ano yung deny yourself? Ano yung susuko natin sa deny yourself? Yung free will. Very good na rin ko. When you say deny yourself, isusuko mo yung free will. One time lang ba natin isusuko yung free will natin? Hindi. Every day, every hour, every minute, every second. Every time na mag-decide ka, susuko mo yung free will mo. Madali ba o mahirap? Mahirap, no? Madali ba maging Kristiyano dahil may nagbayad na ng consequence ng kasalanan natin? At tanggapin lang daw si Kristo, ganun lang daw kadali. Madali ba maging Kristiyano? Napakahirap maging Kristiyano. Sapagkat after you deny yourself, ang sabi, anong next? Carry your cross. And, naku, yun ang pinakamahirap. Follow me. Sa Tagalog, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin mo mga sasabihin ng Panginoong Hesus. Dapat sunodin natin. Sino din taas ang kamay ng magaling na nakakasunod sa Panginoon? Uutusan kita. Ang galing mo, nakakasunod. Wala. Pero tayo, maniwala ka sa hindi, pinapabanal yan sa mga oras. Emphasis ni Armenian is free will. Kinakailangan natin work out our salvation. Narinig niyo yung phrase na yun? You should work out our salvation as if salvation is not finished yet. So mali yung ini-interpret natin. Working out our salvation is during sanctification. Kasi hindi pa nare-reveal yung full salvation natin, di ba? When Jesus Christ is revealed, kasabay na i-reveal tayong mga mananampalataya niya. Kaya nga nandun tayo sa likod eh. Pagdating na mo, kaya nga niya kukunin tayo bago yung rapture. Magra-rapture eh. Para pagsugod niya, andun tayo sa likod, wala tayong gagawin. Tagasigaw lang tayo. Because the Lord of Lords and King of Kings, He can just say the word. Lahat hihiga. Naalala niyo yung dadakpili na si Jesus Christ? Naalala niyo yung scene na yun? Kung sinabi niyang, here I am. Anong ginawa ng mga huli? Anong ginawa ng mga huli?
Nagtapaan. Oh. Who is Jesus Christ? Nung sinabi niyang I am, alam niyo yung word na I am? Is a declaration that He is God. I am. Ang nangyari? Yukuhan sila sa ayaw at sa gusto nila. Because of the word na sinabi ng Panginoon. Hindi lang obvious lagi. No? Pero ganun ang nangyayari. Sayang late tayo eh. Hindi ko na i-discuss yung most questions people ask. Who is going to heaven? Who is going to hell? According to predestination doctrine, God created people destined to hell. Yun yung lumalabas na kind of thinking ng carnal person. Carnal, makasalanan, carnal. Yung common na person. Yun ang kinakalabasan pag-iisip. If God predestined people to go to hell, then they really have no choice. Yun yung nagiging argument. Wala ka pala namang choice. Pupunta ka sa heaven, wala kang choice. Kawawa ang mapupunta sa hell. So, mga anak ng mga anak yung kaisipan na to, na sasabihin, yung Diyos pala, kinreate ng tao, may mapupunta sa hell, may mapupunta sa heaven. Okay, unfair yung Diyos na yan. Diba? Madali tayo mag-agree dahil walang choice. So, doon sa foreknowledge yun, something happened na hindi natin alam. So, huwag tayong pumunta doon sa lugar na sasabihin ng kapit natin. Kasi sabi niya, you have to trust me, sabi ng Panginoon. At because God is good, hindi niya nais, ito yung mga sinabi ng Panginoon tungkol sa Kanya. Questions we should ask. What is God's will? Sabi niya, ano yung God's will? Ano yung puso ng Panginoon? Ito. 1 Titus 2:3. This is good and pleases God, our Savior. Ito daw, good and pleases God, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth, sa katotohanan. Gusto ng Panginoon na makakilala ang lahat ay maligtas. Lahat. Wala siyang distinction. Hindi niya sinabing, ang nais ng Panginoon, some will go to heaven and some will go to hell. Ang nais niya ay lahat ay makakilala sa katotohanan at maligtas. 2 Peter 3:9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Ito ano dito? Nais natin mabasa ito. Not wanting anyone to perish. Ito yung puso ng Panginoon. So, pwede pa natin i-accuse ang Panginoon na He is sending people to hell? Hindi, kasi sabi niya ito, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So, naniniwala ako ng lahat kinakalabit ng Panginoon. Anak, ako gawin yan. Anak, manimpalataya ka sa akin para ikaw ay maligtas. Hanapin mo ako. If you seek me, you will find me. You will find me if you seek me with all your heart. Kung tunay yung pagsaliksik natin sa Panginoon, ang sabi niya, ako ay matatagpuan mo. May yung pa siya sabi, knock. And I will open the doors. Wala siyang itataboy. Kapag ka lumapit ka sa Kanya, hindi kita itataboy. Kasi ang puso ko ay ang lahat makakilala sa akin at sa tunay na kaligtasan. Titus 2:11. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Lahat. Hindi niya sinabing to some people or to some selected people. Lahat daw. Does that contradict re-election? Hindi. Kasi sinasabi nito yung puso ng Panginoon eh. Ang tanong ngayon, bakit may mapupunta sa langit? May mapupunta sa hell? Remember, I said kanina, we keep yung free will natin. We still keep. Kaya dapat, every moment of our lives, we have to surrender our free will sa will ng Panginoon. Dito pumapasok yung sanctification. And, ang sabi kanina, to the obedience. Kanino? Sa Panginoong Jesus. So, do we have free will? We lose it when we make when we make Jesus our Lord and Savior. Si Moses,
Anong ginawa niya? Sa Hebrews 11:24-25, nabanggit, Moses chose. He chose rather to be mistreated. Si Martha, si Mary. Anong ginawa ni Mary, ni Martha? No, sabihin mo kay Mary, tulungan ako. We are busy to other things na mas importante sa Panginoon. Diba? Hindi. Si Mary chose the better one to hear what Jesus said. So pag binasa niyo yung Luke 10, before 41 and 42, meron doon sinabi si Martha na, pwede pa pakisabihan siya, tulungan ako. Ang sabi ng Panginoon, mas better yung pinili ni Mary to hear what I have to say. So, tayo, pinipili ba natin to hear what your pastor is saying? O pupunta tayo kasi, kailangan di ako mali. Kailangan bago pag-11, nandun na ako. Sikain na. Ano kaya? Hindi ako makikinig. Lalabas ako. Bakit? Kailangan bumili ng panisan. Okay, si Mali naman yun. Because you might be still serving the Lord in some other ways. Pero wala nang mas higit pa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Walang mas importante doon. Huwag natin isipin na nagsiserve mo ng mga ako. Maraming musicians, even before JCWMC, ang culture ganito, pagkatugtog, lalabas. Bibili ng mga kung ano-anong juice. Pagbalik nila, kalahati na yung preaching. Tapos dadaldalin ka. Dinidisturb pa yung nakikinig. Diba? Ay, anong klase kami yun? Kasi pinapahalagahan nila yung pagtugtog nila at saka yung pagkanta over the Word of God, yung declaration ng Word of God. Hindi nyo pwedeng sabihin hindi totoo yun kasi kasama ako sa music dati eh, for a short while. Sa gitara ako, nakakapagod. Tiis, ganyan-ganyan. Pero I still kept na pagdating ng Word of God, huwag mo na. Tiisin mo muna yung gutom mo. Di ba? Ang iksi lang naman ng fasting sa oras, bago magkainan ulit, magkakain na naman. Bakit kailangan yung pagpunta sa 7-Eleven? Ang layo doon, pagbalik mo. Malapit na yung closing prayer. Tapos nagsasalita ka pa. Nakausap mo pa yung ibang nakikinig, di ba? Pasensya na nagiging si all washer din ako. Sali na ako. All washer. Joshua. Ano sabi ni Joshua? As for me, maraming ano yan. I-encourage niya yung buong Israel na mag-serve sa Panginoon. Sabi niya dito sa Joshua 24:14-15. Pero ang sabi niya dito, but as for me and my house, he will serve the Lord. Did he choose? Or was he forced? Did he choose? Or was he forced? Chose. He chose. Do we have to lose our free will? Ang sabi ng Panginoon, ang panganyaya niya, dito ang anyaya ng Panginoon, come to me. Come to me. Medyo sisegoy ako. Did Jesus said, come to my mommy? O bakit may nananalangin kay mama niya? Did Jesus declare, come to my mommy so she can come to me and I will hear you? Or he directly say, come to me? O yung nagdadalawang isip pa na magpe-praise na kay Mary. Isipin natin, ang panawagan ng Panginoon is come to me, not come to my mommy. Free will ang gagamitin natin yan to come to Jesus. Kaya siya na nagkaanyaya. Sapagkat alam ng Panginoong Jesus na hindi natin basta-basta isinusuko yung free will natin. John 15:3. You are 2:4. You are already clean, meaning tayo ay tumanggap na sa Panginoon. We are cleansed because of the word I have spoken to you.
So, ibig sabihin, kini-cleanse tayo ng salita ng Diyos. So, ano gagawin natin? Hear and hearing the Word of God para tayo ay ma-cleanse. 15:4. Anong panawagan ng Panginoon? Manatili kayo sa akin. Biro-biro ba yan? Biro lang yan? Hindi siya nagbibiro. Come to me and remain in me. Manatili ka sa akin. Bakit yung sasabihin ko manatili ka sa akin? Sapagkat mayroon laging chance, dahil hawak-hawak pa rin natin yung free will natin, na tumalon tayo sa palad niya. Sabi, no one can snatch you. If you are nasa center ng palad ng Panginoon, can you snatch yourself? So, hindi ikaw yung pinatutukuyan ng Panginoon that no one can snatch you out of my hand. Ibig sabihin naman, pwedeng magbago yung puso at isip natin na ikaw mismo yung tatalon outside doon sa lugar ng Panginoon. So kapag nagsarili ka, I change my mind, I change my heart, ayoko na sa'yo, Panginoon. Did someone snatch you out of Jesus' hand? Hindi. Sarili mong free will, yung lumukso palayo sa akin. No, but for Christians, we must continually surrender our free will. For by grace you have been saved through faith. Anong pananampalataya natin? Ang pananampalataya natin ay hindi galing sa atin. Ang sabi, free gift from God, pinatutungkulan dyan. Ang sabi sa Romans 10:17, consequently, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Sinabi ko na kanina. Saan galing yung faith natin, pananampalataya? Usapang tumuho sa puso natin? Usap tumuho? Shopee daw. Kaalok na naman. Minsan matutulog ka na. Shopee. Isip ka na. Hanggang 3 o'clock. Faith comes from hearing and hearing the message. Hindi basta-basta tumutubo sa puso natin yan. Sapagkat, ang laman ng puso ng tao ay puno ng kasamaan. Ang lumalabas na masama sa bibig natin, galing sa puso. Ang lumalabas sa actions natin, masama, galing lahat sa puso. Ano sabi ng Bible? The most treacherous is the heart of people. No one can come to me unless the Father who sent me draws to them. Ibig sabihin, ang nag-initiate kung bakit tayo nanampalataya sa Panginoong Jesus, sino nag-initiate? Father God, He draws you. Binibigyan ka niya ng mga scenarios na hindi kita pagpapalain ng ganito. No ang answer ko sa panalangin mo para lalapit ka ulit sa Kanya. Hindi lahat ng no answer is it's still a blessing pagka hindi binigay yung panalangin natin. Ayan, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Ito yung tinatawag nating born in the Spirit. Ito yung kinoin ng Panginoon na you must be born again. Kasi you must be born in the Spirit. Kung tayo ay mananatili sa ating laman, flesh gives birth to flesh. Sa kasalanan pa rin tayo mamumuhay. So kinakailangan natin yung Panginoon. At tayo ay ma-reborn through the Spirit. So, tayong mga mananampalataya, tayo ay lumalakad ayon sa dikta ng banal na Espiritu. Paano mo malalaman yung salita ng Diyos? Okay, nagtatanga-tanga. Paano nga, Pastor? Diba? Eh, siyempre magbabasa tayo ng Bible. Kunwari, hindi mo alam. Kaya wala. Diba? Your faith is generated and initiated by God. Not you and me. Hindi sa atin. So, hindi tayo lalago kung hindi mo ang sundin. Na yung pinadadala kong verse, may pastor yan, makulit lang yan. Sige, babasahin ko yan kapag ka mayroon akong time. Pag wala din. Total, nakikinig naman ako pag Sunday. Mayroon bang ganun ng idea? Kikinig naman ako pag Sunday. Pag Netflix mo lang,
Why don't people go to heaven or hell? Illustration. Chairs, tables, frying pan, plates, spoon, fork. God created us. Ang sabi diyan ng Bible, God does everything for His glory. Okay. Naintindihan natin lahat? Lahat ng kilos, lahat ng ginagawa ng Panginoon para mag-glorify yung kanyang sarili. Because that is who He is at siya ay karapat-dapat na i-glorify. So, nung kinarate tayo, that is our very purpose. To glorify God. Okay. Ano yung illustration niyan? Kailangan ko ng table para may kainan. So, ang isang tao nag-cook ng table. Kung may table na siya, kailangan ko ng upuan. Nag-cook siya ng chairs. Meron akong kakainan, wala akong kakainin. So, kumuha siya ng frying pan. Kapagluto na siya, pero hindi siya pwedeng kumain sa frying pan dahil mainit yun. Kailangan niya ng plato. Nag-create na naman siya ng plato. Ayoko magkamay. Kasi na, mainit yung luto, di ba? Kaya ako ng spoon and fork. Nanguhaw ako. Hindi naman pwedeng sa plato din ako inom. Kasi mababaw. So, kailangan ko ng baso. Kailangan ko ng glass. Para magkaroon ako ng tubig, kailangan ko ng timba. Punta ako sa spring, magigib ako. Meron akong timba, meron akong panghugas. Wala akong lagayan, maliit lang yung timba. Kailangan ko ng drum. Ang lahat ng yan, walang free will. Pero ginawa tayo ng Panginoon, nilagyan niya tayo ng kakayanan para piliin siya. Free will. Imagine nyo ngayon, malapit na tayong kumain. Kung yung lamesa nag-decide, ayokong paggamit kay May. Kapatong mo lumakad. Upo ka, biglang nawawala. Lumalakad yung mga upuan mo. Yung kutsara tinitin mo, sinasaksa ka, ayokong paggamit sa'yo. Ganun yung ginagawa natin. Because of our free will. Gusto niyo maging walang free will? Na lamesa, upuan kayo? Di ba ayaw nyo nun? So dapat tayong pasalamat. Dahil yung free will, without free will, there is no true love. Kaya tayo binigyan ng free will. So imagine mo yung sinasabi kong mga in-rate ng tao. Kung hindi siya susunod sa creator niya, hindi matutupad yung purpose. Tayong mga tao, ang purpose natin is to glorify God. Hindi tayo susunod sa Kanya. Dahil ayaw natin isuko yung free will natin. Then we continue to defy God. Gets niyo ba? So, are you elected by God? Are you a chosen people by God? Are you the people na hindi pa kinikreate? Alam niya na ang pangalan mo? Katunayan, tayo yun. So, because of His foreknowledge, His pleasure, and His will, we are predetermined by God. Chosen before the creation of the world to be with God. Amen ba? So, ano dapat natin gawin? Every day, susuko natin yung ating free will sa Panginoon. Para ma-accomplish natin at least that we are chosen to glorify Him. So, tayo manalangin na, Lord, salamat Panginoon sa salita mo na binigay sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming kailangan. Patuloy niyo kami, Panginoon, na i-encourage, inspire, Panginoon, na pumunta ng maaga, serve you early, para lahat ng oras, Panginoon, na hindi nasasayang at marami pa kaming magagawa para sa iyo. Buksan mo, Panginoon, patuloy yung mga tainga, kung makarinig ng iyong salita. Buksan mo, gawin yung matabang lupa, Panginoon, ng aming mga puso para ma-store namin, Panginoon, lahat ng aming mga aralan. Nang sa ganun, Panginoon, we will be able to obey you and to please you, Panginoon, and ultimately to glorify your name.
Salamat din, Panginoon, dun sa mga aming pagsasalusuhan ng mga pagkain. Pagpalain niyo, Panginoon, yung lugar na to, Panginoon, ang McDonald's, ang mga nag-uso, Panginoon, ang mga pagkain na yan. And I pray, Panginoon, that soon they will also be called, Panginoon, into your glory at makakilala din, Panginoon. Even, Panginoon, yung mga rinig lang, Panginoon, ng mga salita sa labas, Panginoon. Tulong kami ay nakaaral sa iyo. Salamat nga po, Ama. In Jesus' name, itong ang dalangin. Amen.